kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Itay, ito po ibinili ko po kayo na maiinom nyo. Kasi may konting kinita po ako sa pangangalakal. Kung ganyan ka ba ng ganyan di magkakasundo tayo. Sarap. Nawala ang hangover ko nung masayaran uli ng alak ang lalamunan ko. Pati yung sakit ng ulo ko na pinukpok ng bote ni mo. Itay, Oh, ano yung tinitingin-tingin mo sa akin? Hinihintay mo magpasalamat ako sa iyo sa ginawa mo pagtatanggol sa akin kay Emma? hindi po itay. Kahit naman hindi ko umiksena kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Trinidor lang ako ni Mo, kaya naunahan niya ako. Itay, sino po ang tunay kong ama? Ba't ako tinatanong mo? Kayo po ang nagsabi sa akin na hindi niyo po ako tunay na anak. Totoo yun. Kahit tanong mo pa sa inay mo. Kung hindi niyo po ako tunay na anak, sino po ang... Ano? Hindi ko kilala ang tunay mong ama. Ang inay mo ang kulitin mo. Ewan ko lang kung magsasabi siya sa iyo na totoo. Laging mainit ang ulo nun pag natalo sa sugal. Basahan! Bili na kayo ng basahan! Ate Pia! Oh, Juan, ano nangyari? Sinunod ko ang payo mo. Binili mo ng alak ang itay mo? Oo, para mapakiusapan ko siyang magsabi sa akin ng totoo. O ano, sinabi niya na sa'yo kung sinong tunay mong ama. Hindi raw niya kilala Nagsasabi kaya sa'yo ng totoong itay mo? Ewan ko. Kung may iba lang sana ako mapagtatanungan. O yung inay mo? Ha? Mas mahirap na magsabi sa akin ng totoo ang inay ko. Dahil madalas mainit ang ulo nun. Dahil madalas talunan sa sugal. Hayaan mo, Juan. Tutulungan kitang makilalang tunay mong ama. Talaga? Oo, magtatanong-tanong ako sa mga alam kong matagal nang nakakakilala sa mga magulang mo. Salamat, Ate Pia. Oo. Huwag ka nang malungkot. Makikilala mo rin ang tunay mong ama. Isa pang aalamin ko, Ate Pia. Kung ano? Juan? Kung ang inay ko ay tunay kong ina. Basahan! Bili kayo basahan! Hi, Pia. Ha? Ha? Ako si Joel. Oo, tatandaan na kita. Ikaw yung madalas ko makitang bumibili ng damo kay Emo. Basahan! Hoy, teka! Huwag mo akong talikuran! Pwede ba? Wala akong tiyaga makipag-usap sa mga adik. Bibili ako ng basahan. Sa iba ka na lang bumili. Basahan! Bili na Naku. kayo basahan! Sige lang, Pia. Maging mailap ka sa akin. Pero sisiguruhin ko sa'yo. Darating ang araw. Magiging maamo ka rin sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Joel? Uy, napaaway ka ba? Hindi, ate. Bakit pagdating mo, salubong yung mga kilay mo, halos ibalibag mo pa yung helmet? Ikaw talaga kung ano nung napapansin mo. Concern lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Ano? Di kita pinakikialaman, ate. Kaya wag mo rin akong pakialaman, okay? Joel? Mami? Saan ka galing? Sa isa ko pong kaibigan. Nagkasama nga ba kayo ng loob ng ating Natalie mo? Hindi po. Ay bakit pagdating mo parang inangilan mo siya? Hindi naman po sa lahat ng oras nasa mood ang kahit na sino. Kung may problema kayong magkapatid sa isa't isa, ipaalam niyo sa akin para maayos ko kayo agad. Oo. Lalo na sa pag-aaral niyo. Wala naman po akong problema sa pag-aaral ko. Bay, dapat. Dahil alam mo naman pangarap ng daddy mo na maging isa kang doktor. Ilang beses niya nasabi sa akin yan, Mami. Pinapaalala ko labang Huwag sa'yo. na akong kulitin. Ayoko po nang kinukulit ako. Naiirita lang ako eh. Tingnan mo to. Hoy, Joel, sandali. Bakit po? Baka gumagamit ka pa ng marijuana, ha? Ang kulit niyo talaga, Mami. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi na ako nagbibisyo. Hindi na po. Hindi na! Okay ang benta ko ng mga basahan ngayon, Juan. Mabuti naman, Ate Pia. At kumita ka rin naman. Kahit papano sa pangangalakal mo, hindi ba? Oo. Oh, bakit malungkot ka? Kanina kasi, bago ako lumapit sa'yo, may nakasalubong akong tagalugar natin. Ah, yung mag-asawang may 2 anak. Oo. Yung halos kasing edad lang natin yung magkapatid. Mahal na mahal nga yung magkapatid ng mga manggulang nila. Yun ang nakalungkot sa akin, Ate Pia. Juan? Naiinggit ako sa mga anak na mahal ng kanilang mga magulang. Inggit na inggit ako sa kanila. Kailan ko kaya matitikman na mahalin din ng magulang? Nangungulila ako. Nananabik ako sa pagmamahal ng ina at ama. Labis-labis ako nangungulila at nananabik sa pagmamahal ng magulang. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Itay, Anong ginagawa mo? pinupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig para kahit papaano po mahulasan kayo. Pabayaan mo nga ako. Ilayin mo sa akin yung bimpong yan. Itay, bakit niyo po tinabig ang bimpo? Hindi ako bata para asikasuin mo. Itay, bago po kayo nakatulog kanina, nilabas niyo po ang mga kinain at ininom niyo. Nasobrahan po yata kayo sa alak, kaya inaasikaso ko po kayo ngayon. Hindi ko kailangan ng pag-aasikaso mo. Ang kailangan ko, alak. Po, katatapos niyo lang pong uminom. Bitin pa ako. Bili mo ako ng mainom ko. Pero Itay, Bibili ka ng alak o masasaktan ka na naman sa akin? bibili na po. Bilisan mo! Pag bitin ako sa mamam, nabuburyong ako. Parang gusto kong maguramentado! Yun! Sa wakas! Nakatikim rin ako ng panalo!
Sisimot mo na ang puhunan namin. Wala na, gusto kami. Kanya-kanyang araw lang yan, mga chong at chang. Kayo naman. Oras ko ngayon eh. Inay? Ay, anak mo. Inay? Gabi po. Kaya pa kayo, taya pa. Kapag ganitong ako naman ng bangka, laki-lakihan nyo naman ng taya. Nay. Sige na. Nay, Ano ba problema mo, Juan? wala po akong problema. Anak mo, si Kas- Kayo po ang inaalala ko. Kaninang umaga pa po kayo umalis ng bahay. Sabi po dito sa sugalan, hindi pa po kayo nag-almusal, nagtanghalian at hapunan. Ano ba pakialam mo sa akin? Nay, bakit po kayo nagpapalipas ng gutom? Baka magkasakit po kayo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo sa akin. Huwag mong abalahin ang pagsusugal ko. Umalis ka rito. Nay, Sige na, baka malasin pa ako. Lumayas ka dito. Lumayas ka. Bakit mo naman tinulak ang anak mo? Nabuhan ko na yung anak ko sa sahig. Ay, nako. Kawawa naman anak mo. Naaawa, hindi ako naaawa sa Juan na yan. Pwede ka sa buhay ko. Malas kahit kailan saksakan ng malas. Nay, Bira ka, oh. Nay. May pag-asa pa kayang matikman ni Juan ang pagmamahal ng kanyang sariling magulang? Mga nagsiganap, Yanes, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Malas ako, sabi ni Inay. Malas! Naku, hindi ako naaawa sa Juan na yan. Pwede ka sa buhay ko eh. Malas! Saksakan ng malas! Juan, bakit narito ka sa labas ng sugalan? Ate Pia, sinubukan kong pakiusapan ng inay ko na umuwi na. Kasi gabi na hindi pa siya nag-aalmusal, nagtatanghalian at naghahaponan. Nag-aalala ako na baka magkasakit siya. Oh, bakit ka umiiyak? Nagalit siya sa akin. Ayaw umuwi ng inay mo? Oo. At sa harap ng ibang tao sinabi niyang buwisit ako sa buhay niya. Malas! Saksakan ng malas! Awa ko sa iyo, Juan. Kaya gusto kitang matulungan. Kaya nagtanong-tanong ako para malaman ko kung sino ang tunay mong ama at kung ang inay mo ang tunay mong ina. Pero walang makapagsabi sa akin ng tunay mong pagkatao. Salamat pa rin sa tulong mo, Ate Pia. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw, malalaman mo rin ang totoo. Ang gusto mong malaman tungkol sa mga magulang mo. Juan! Inay, Han, lumabas ang inay mo sa sugalan. Kaya pala minamalas na naman ako. Pinalayas na kita kanina sa loob, hindi ka pa lumayas? Umistambay ka pala dito sa labas ng sugalan? inay, Paglabas mo, nagkasunod-sunod na ang talo ko. Kung hindi ba naman talagang buwisit ka sa buhay ko, malas! Saksakan ng molos! Huwag niyo naman pong batukan si Juan. At sino ka
pakikialam sa akin, ha? Kaibigan ko po ang anak ninyo. Ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang pakialam. Inay, huwag niyo po pandilatan si Ate Pia. Alam mo, kung hindi ka dumating, nagtuloy-tuloy sana ang panalo ko. Visit ka! Malas! Molos ko! Tama na po! Visit na Juan yun. Kung hindi siya dumating sa sugalan, baka hindi nagkasunod-sunod ang talo ko. Baka hindi nalimas yung puhunan ko. Buisit. Gusto pang buisit ang driver ng coaching to? Nakakasilaw ang ilaw ng sasakyan? Teka nga. Hoy! Kung makabusina ka, parang pag-aari mo ang kalsada! Hoy! Huwag mong hampasin ang hood ng kotse ko! Para ka nga naglalakad sa ilalim na buwan. Kaya kita binusinaan. Isirain mo pa ang sasakyan ko. Ikaw Norma? Saldi? Ikaw? Ikaw? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hindi ako maaaring magkamali. Si Norma nakita ko kanina nang mapadaan ako sa squatters area. Nang mamukhaan ko siya, umalis agad ako. Kaya hindi na kami nagkausap. Pero sigurado kong siya ang aking nakita. Si Norma yun. Si Norma. Saldi? Mercy. Something wrong? Wala. Sige, tutuloy na ako sa kwarto. Mami? Oh, Natalie. Mami. Bakit parang natitigilan kayo? May napansin kasi ako sa daddy mo, anak. Ha? Ano po yung Parang merong inililihim sa akin ng iyong daddy. Buisit! Ikaw, Norma. Tuwing uuwi kang talunan sa sugal, buryong ka. Buisit kasi si Juan eh. Matagal ng buwisit sa buhay natin ang anak mong yun. Kung hindi niya ako binisit sa sugalan, baka hindi nalimas ang bulsa ko. Hindi kita maintindihan eh. Napagtatatalo ka na nga sa sugal, sige ka pa rin na sige sa kasasugal. Oh, ikaw ang hindi ko maintindihan. May oras na nagkakandara pa ka sa sobrang kalasingan mo at inilalabas mo pa ang mga kinain at ininom mo. Ay, kadiri. Pero laklak ka pa rin ng laklak ng alak. Kasalanan mo. Oh, bakit ako sisisihin mo? Alam mo kung bakit. Alam na alam mo. Ang sabihin mo, likas kang sugapa sa alak. Hindi ako ligas ng sugapa sa alak. Oh, Nang magsama tayo, bihira ako uminom. Pero naging sugapa ako sa alak dahil sa paglilihim mo sa akin. paglilihim? Oo! Kaya tagal ko nang kinikimkim ang sama ng loob ko na hindi ko maibulalas. Kaya madalas parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nawalan ako ng gana magtrabaho at kaya madalas akong umiinom. Para makalimutan ko na ipinaako mo sa akin ang anak ng ibang lalaki. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmahang-mahangan pa. Pinapaniwala mo na anak ko si Juan. Talagang anak mo siya. Ikaw ang kanyang ama. Hindi ako ang kanyang ama. Kailanman,
hindi ako maaaring maging ama! Dahil isa akong bog! Baog ka? Oo! Nalaman ko yan nung maliit pa si Juan. At na-hospital ako. Noong ko nalaman na kailanman hindi ako magkakaanak. Bert, Sinarili ko na lamang ang sama ng loob ko dahil ayokong magkahiwalay tayo. Pero habang nakikita ko ang anak mo, nagngingit-ngit ako sa paglilihim mo sa akin. Kaya madalas kong mapagbuntunan ng ngit-ngit ang anak mo sa ibang lalaki. Kaya kumukulo ang dugo ko kay Juan! Totoo kung ganun. Anak ako ni inay sa ibang lalaki. Hindi si Itay ang tunay kong ama. Sa ginawa mong paglilihim sa akin, Norma, masisisi mo ba ako naging suga pa ako sa alak? Masisisi mo ba ako na hindi ko magawang mahalin si Juan na anak mo sa ibang lalaki? Bert! Masisisi mo ba ako? Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, kanino akong anak? Sino ang tunay kong ama? Sino? Hindi ka makalimutan. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ayusin niyo ang trabaho niyo, ha? Magandang umaga po. Na? Kayo raw po si Sir Saldi Crisostomo, ang may-ari po nitong car wash. Ako nga. Magpipresenta sana po akong car wash boy. Ilang taon ka na ba? 12 anyos po. Napakabata mo pa. Sir, kaya ko na po magtrabaho ng mga gaya ng ginagawa ng boy nyo. Baka magka-problema pa ako sa iyo eh. Dahil sa sobrang bata ka pa para magtrabaho. Kahit patulong-tulong na lang po ako sa mga boy nyo rito. Kahit maliit lang po ang sweldo, basta magkatrabaho lang po ako. Pangkain lang po. Madalas nga akong magkaroon ng problema sa mga boy ko eh. Bigla na lamang umaalis sa akin ang walang paalam. Kapag nakakita ng maganda-gandang trabaho. Sir, tanggapin nyo na po ako. Malaking bulas naman po ako eh. Kaya mapagkakamalang pong 18 na ako. Pero, Maawa na po kayo sa akin, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Maawa na po kayo, sir. Maawa na po kayo, Sir Saldi Crisostomo. Juan! Ha? Oh, akala ko ang anak ko. Magkasing katawan nga kami ng anak nyo. Eh, kaya nga napagkamalang kita kaninang nakatalikod ka. Mas gwapo naman ako kay Juan. Eh, baka nakita mo siya. Pagising ko kasi wala na siya sa amin, kaya hinahanap ko. Ang alam ko, nagtatrabaho na siya. Anong trabaho? Car wash boy. Ito yung pwesto ng car wash niya tinuro sa akin. Dito raw nagtatrabaho si Juan. Nasaan kayang batang yun? Parang pamilyar sa akin ng kotseng pumarada. oh, Norma? Saldi? At, ano ginagawa mo rito? Ano? Ano ang kaugnayan ng ina ni Juan kay Saldi Crisostomo? Mga nagsiganap
Ramo Royales. Mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bigla na lang naglaho sa buhay ko! Dahil nakahalata ng asawa ko na may ibang babae akong kinahuhumalingan. Ayokong lumalang away namin ang asawa ko. Ayokong masira ang pamilya ko. Kaya nilayuan na kita. Sinira mo ang buhay ko! Norma, Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ang inay ni Juan. Naging karelasyon ng araw ng isang mayaman at pamilyang lalaki na gaya ni Zaldi Crisostomo. Norma, please. Huwag kang mag-iskandalo. Dahil sa ginawa mong pag-iwas sa akin noon, matapos mo ako mabuntis, nagsisisihan ko na kapagrelasyon ako sa iyo. At itinuturi ko isang masamang panaginip na nakilala kita! Isang bangumot! Norma! Kung hindi pa sinasadya na narinig kong pag-uusap ni Aling Norma at Zaldi Crisostomo, hindi ko pa malalamang totoo na hindi tunay na anak si Juan ni Mang Bert. At ang tunay na ama ni Juan ay walang iba kundi si Zaldi Crisostomo. Daddy? Daddy, Oh, Natalie. Umiinom po na kayo. Dati naman ako umiinom. kala namin, Diyos yung iniinom niyo. Kapag may okasyon lang naman po namin kayo nakikitang tumitikim ng alak. Oo nga. At saka patikim-tikim lang kayo nun, ha? Pero ngayon, aba, marami-rami na yung nabawas sa boting nasa harap niyo. Itinaon niyo pa kung wala rito sa bahay si Mami. Nagkataon lang na nasa parlor ang mami niyo nang maisipan kong uminom ng konti dito sa garden. Daddy, may problema ba kayo? Wala. Ano naman ang magiging problema ko? Ngayon lang po kasi namin kayo nakita. Habang umiinom, nakatingin sa malayo. Parang may malalim na iniisip. Dad, kung may problema kayo, baka makatulong kami ni Joel. Oo nga po, Daddy. Sabihin niyo lang po kung ano ang... Sinabi ko na sa inyo, wala akong problema. Huwag niyo akong kulitin. May iniisip akong bagong negosyo. Sige na. Iwan niyo na ako. Gusto Okay. kong mapag-isa. Okay po. Sige po, maiwan na namin kayo. Joel, Ate, alam mo, ayaw lang magtapat sa atin ni Daddy. Pero nararamdaman ko, meron siyang problema. iyan din ang pakiramdam ko, Ate Natalie. Halatang may problema si Daddy. Malaking problema. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sandali lang! Yes? Mrs. Mercy Crisostomo? Aha, ako nga. Ako si Norma. Kilala ba kita? Kilala ako ng asawa mo. Kilalang kilala niya ako. Wala rito ngayon si Saldi. Kaalis lang. Oo. niya. Nakita kong lumabas dito sa gate kanina ang kotse niya bago ako lumapit dito. Ipinagtanong ko itong bahay niyo dahil ikaw talaga na asawa ni Saldi ang gusto ko makausap. Tungkol saan? Dati kaming nagkaroon ng relasyon ni Saldi. Ikaw
Ikaw yung babaeng kinahumalingan noon ng asawa ko? Oo, At ikaw ang naging dahilan ng madalas naming pag-aaway noon. ako nga. Ako ang babaeng nasira ang buhay dahil sa asawa mo. Norma, Nang magkakilala kami ni Saldi, pinaniwala niya akong wala siyang pananagutan. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Ipinagkaloob ko ng buong buo sa kanya ang sarili ko. Dahil hindi ko inakala, hindi ko inasahan na bigla na lang niya akong iiwan matapos niyang malaman na ako'y nagdadalang tao. nabuntis ka ni Saldi? Oo! Nang magbuntis ako, iniwan ako ni Saldi sa ere. Pinabayaan niya ako! Kaya pikit mata ako nakisama sa isang lalaki hindi ko lubos na kilala. Magkaroon lamang ng ama ang batang isisilang ko. Huwag lamang akong malagay sa malaking kahiyan. Huwag lamang akong maging dalagang ina. Huli na nang malaman kong ang lalaking pinakisamahan ko'y barumbado at lasenggo. Huling-huli na. Sira na ang buhay ko. Sirang-sira na dahil sa kagagawa ng asawa mo. Huwag mong pakasisihin si Saldi. Nagkahirap-hirap ang buhay ko. Nagkaletse-letse. Nalulong ako sa sugal dahil sa kanya. Nagsisi ng asawa ko sa naging pagkakamali niya noon. Nagbago na siya. Naging maayos na ang aming pagsasama. Huwag mo nang guluhin ang aming pamilya. Sinira ni Saldi ang buhay ko. Kaya dapat lang na masira ko rin ang buhay niya. Umalis ka na. Awayin mo ang iyong asawa. Hiwalayan mo siya. Sinabi ko umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing aawayin mo si Saldi at hihiwalayan mo siya. Pag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng gwardiya na kakaladkad sa iyo palayo dito. Sinira niya ang buhay ko. Sisirain ko rin ang buhay niya. Ang inyong pamilya. Kung ayaw mong awayin at hiwalayan yung asawa mo, kung papanigan mo pa ang pang-aapi niya sa akin, ay ko sa kaligtawan niya! Bitiwan niya ang buhay ko! Kakalbuhin kita! Manikat ka! Bitiwan ang mami ko! Nagiging mo siya binitiwan! Huwag niyo ka namin mag-ina! Maninitig ka sa amin! Sige! Sige! Magkampihan kayo! Pamilya kayo ng mga mapang-api! Layas ka na rito, Norma! Layas! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nagpunta rito sa bahay kanina si Norma. At inaway ka, Mercy? Oo, Saldi. Nasira daw ang buhay niya dahil sa kagagawan mo. Hindi totoo yun. Pinapaniwala mo raw siya na wala kang pananagutan. Hindi kami magkakaroon ng relasyon kung hindi siya nagpakita sa akin ng motibo. Kung nung una pa lang kayo nagkakilala, inamin mo na sa kanyang pamilyado ka. Hindi raw siya makikipagrelasyon sa iyo. Hindi raw siya gaga na magpapaloko sa iyo. Mercy. Babae rin ako, Saldi. Naiintindihan ko si Norma. Kung nagtapat ka agad sa kanya na may asawa ka, hindi naman siya magtitiwala sa iyo. Hindi siya magpapaubaya. Pero sinamantala mo naging paghanga niya sa iyo. At isa kang oportunista. Mapagsamantala. Pinagsisisihan ko ng naging pagkakamali ko, Mercy. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Pinatawad mo na ako. Nagkasundo na tayo. Nagtulungang mailagay sa ayos ang ating pagsasama. Ang buhay ng ating pamilya. Naaawa ako kay Norma. Kalimutan na natin siya. At naaawa ako sa naging anak mo sa kanya. Huwag na nating hayaang maging magulo pa ang buhay natin ng dahil sa kanila. Kung wala kang awa, kung wala kang konsensya,
Saldi ako meron. Mercy, Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Tutulungan ko si Norma. Lalo na ang naging anak mo sa kanya. Sabi sa akin ng kasama kong boy sa car wash, nung minsang naliligo ako sa loob ng banyo, may babaeng naghanap daw sa akin na nakipag-usap daw kay Sir Saldi. Pero paglabas ko ng CR, wala na yung babae at si Sir Saldi. Sino kaya yung babaeng naghahanap sa akin? Kung makapaglakad ka, Juan, para kang hindi taga-squatter ah. Ha? Mo, kung aasarin mo na naman ako... Hindi kita inaasar. Sinasabi ko lang na mula nang makapagtrabaho sa car wash, naging maayos na ang bihis mo. At pati lakad mo. Lakad na sensado. Talagang balak kong umasenso balang araw. Kaya nga pangarap ko makapag-aral at makapagtapos ang pagdodoktor. Ano? Magdodoktor ka? Doktor? Bakit? Walang masamang mangarap. Ayun, kahit anong gawin mo, malabong maging doktor ka. Pwede kung doktor sa bus. Imo, mangarap pa rin. Para balang araw magbago ang buhay mo. Umasenso ka. Hindi ako nangangarap dahil alam kong malabo nang magbago ang buhay ko. Kontento ka nang maging standby habang buhay? Tayong mga taga rito sa squatter, walang karapatang mangarap. Dahil kahit anong gawin natin, hindi magbabago ang buhay natin. Hindi tayo aasenso. Wala tayong mararating. Kaya ikaw, Juan, kalimutan mo na ang pangarap mo. Pare-pareho tayong mamamatay na mahirap. Baka nga mamatay pa tayo sa gutom. Juan, huwag ka maniwala kay Imo, ha? Ate Pia, hindi naman ako naniniwala sa kanya eh. Alam mo, kahit lumaki ka rito sa squatter, may pag-asang magbagong buhay mo. May pag-asang matupad ang pangarap mo. Lalo pa, at makikilala mong tunay mong ama. Ate Pia, may balita ka na ba? Ha? Alam mo na ba kung sino ang tunay kong ama? Ipagtapat kaya kay Juan ng kaibigan niyang si Pia na ang tunay niyang ama ay ang mayamang si Saldi Crisostomo. Mga nagsiganap, Jenaline de M. Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan? Uy, bakit ka umiiyak? Ate Pia, Bakit may bag na nakasukbit dyan sa likod mo? pinalayas ako sa amin ng inay ko. Ha? Nakiusap ako. Nagmakaawa. Pero kahit anong sabihin ko, hindi ako pinagbuksan ng pinto ni inay. Bakit? Anong nagawa mong kasalanan? Wala. Galit sa akin ang inay at itay ko dahil ako raw ang buhay na tagapagpaalala sa kanila na naapi sila ng tunay kong ama. Kaya ayaw na nila akong makita. Ayaw na nila akong makasama.
Juan. Buwisit raw ako sa buhay nila. Ako raw ang dahilan kaya naging suga pa si Itay sa alak. At kaya naging suga pa si Inay sa sugal. Malas raw ako sa kanila. Saksakan ng malas. Hindi ka malas. Masakit natin, Pia. Masakit. Napakasakit sa akin na mapaiwalay ako kina Inay at Itay. Kahit malupit sila sa akin, kahit hindi nila ako mahal, mahal ko sila. Mahal na mahal. Kung may maitutulong lang ako sa'yo, gagawin ko. Naaawa ako sa'yo. Awa ako sa'yo. Salamat, Ate Pia. Sa lahat ng awa at pagmamalasakit mo sa akin. Hindi kita makakalimutan kahit saan ako makarating. Sige, Ate Pia. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Hahanapin ko ang tunay kong ama. Hahanapin ko siya. Kahit saan. Juan! Juan! Ate Pia. Huwag mo nang hanapin ang tunay mong ama. Alam ko na kung sino siya. Sinong tunay kong ama? Sino, Ate Pia? Sino? Juan! Juan! Itay, Buti, nabutan kita. bakit po Itay? Nagbago na po ba ang isip ng Inay? Hindi niyo na po ba ako palalayasin? Pauuwi niyo na po uli ako sa atin? Hindi. Hindi po. Sasabihin ko lang sa'yo kung sino ang tunay mong ama. Kilala ko na po siya, Itay. At ibibiling ko lang sa'yo na dapat mong gantihan ang lahat ng utang na loob mo sa amin ng inay mo. Sa lahat ng pagod, hirap at gastos namin sa'yo mula nung maliit ka pa hanggang ngayon. Sa lahat-lahat. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong mabayaran ang lahat ng pagod, hirap at gastos niyo po sa akin. Dapat. Hihintayin namin yan. Opo. Sige, lumakad ka na. Paalam po, Itay. Madilin mo pagbabayad sa amin, Juan, ha? Para may panginom ako at may pansugal ang inay mo. Oh, Juan. Ano ginagawa mo rito sa labas ng gate? Dapat naroon ka sa pwesto natin ng car wash. Nagpunta po ako rito sa bahay niyo. Kasi sabi po ng inay ko, kayo raw po ang tunay kong ama. Ikaw? Ikaw ang anak ni Norma? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Asan yung nagpakilalang anak mo sa ibang babae, Saldi? Nasa labas ng gate. O bakit hindi mo pinapasok? Dapat mo munang malaman ang tungkol sa kanya para mapag-usapan natin kung ano nararapat. Anong pang pag-uusapan natin? Iisa ang dahilan kaya nagpakilala sa iyong anak mo. Kaya
siya na parito dahil kailangan niya ang tulong mo. Mercy, Wala kang magiging problema sa akin. Matagal na kitang napatawad sa naging pagkakamali mo nung araw. Matagal ko nang kinalimutan ng nakaraan. At maiintindihan ko kung itutuwid mo ang naging pagkakamali mo. Kung pupunan mo ang mga pagkukulang mo sa iyong anak sa labas. tatanggapin ba natin siya rito sa poder natin? Bakit hindi? Walang kasalanan ng anak mo sa naging pagkakamali niyo ng kanyang ina. Matagal mo na siya napabayaan, Saldi. Kailangan niya ng kalinga ng tunay niyang ama. Kaya mula ngayon, dito na siya titira sa atin at makakabilang na siya. Hindi ako papayag na tumira dito sa bahay natin ng anak ni Daddy sa labas. Ako man po, Mami. Ayoko mapabilang sa family natin ng anak sa labas ni Daddy. Joel, Natalie, Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kakilala at kaibigan? Mami, kapag kinupkup niyo po ang anak sa labas ni Daddy, mapupulan tayo ng marami. nagkasundo na kami ng daddy niyo. Bakit tayo dadamay ni Daddy sa naging mali niya nung araw? Unfair naman yun, Mami. Huwag po kayong pumayag sa gusto ng Daddy. Hindi lang gusto ng daddy niyo ang pagkup-kup natin sa anak niya sa iba. Yun din ang pasya ko. Pero Mami... At hindi na yun magbabago. Unfair kayo, Mami. Walang kasalanan ng anak ng daddy niyo sa ibang babae. Hindi niya kasalanan na maging anak siya sa magkakasala. Na maging illegitimate child. Kawawa siya. Kawawang kawawa. Kaya kukup-kupin natin siya. Sa ayaw at sa gusto niyo. Akala ko pa naman, Joel, napatrouble ka. Kaya pagdating mo dito sa skinita, salubong ang mga kilay mo. Buti pa nga, napatrouble ako mo. Kasi alam ko, kahit kanino ako mapatrouble, nasa likod kita. O syempre naman, magkatropa tayo eh. Pero mas mabigat pa sa napatrouble ako ang nangyari. Kasi kinupkup ng airmat at airpat mo ang anak sa labas ang daddy mo? Oo, gaya nga ng sinabi ko sa'yo, nakatira na siya sa bahay namin ngayon. At alam mo ba kung sino ang anak sa labas ng daddy ko? O sino? Si Juan, na taga rito sa squatter. Ha? Yung kaibigan ni Pia? Siya nga. Oh, bakit ka tumatawa? Eh, sino ba naman ang mag-aakala na ang mas patay gutom pa sa akin, eh magiging anak pala ng mayaman, na gaya ng daddy mo. At magiging kapatid mo pa. Hindi ko kinikilalang kapatid ng Juan na yun. At hindi ko siya maaaring kilalaning kapatid kailanman. Ay, Joel. Imo, hindi dapat magtagal ang Juan na yun sa bahay namin. Palalayasin ko siya doon. Palalayasin ko siya. Mangyari na ang mangyari. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ate Natalie, Hoy! Huwag mo nga ako matawag-tawag na ate. Nakalibadbaran ako. sabi ni Mami gumalang daw ako sa inyo ni Kuya Joel. Kasi nakakatanda ko kayong kapatid. Kami lang ni Joel ang magkapatid, ano? Sumusunod lang ako sa mga bilin sa akin ni Mami. Kapag wala dito sa bahay si Mami, huwag mong sundin yung mga bili niya sa'yo. Kami ni Joel ang sundin mo. May iuutos ka ba sa akin? Lalapit ba ako sa'yo kung wala? Sige, sabihin mo lang. At pagkatapos ko magdilig ng mga halaman, gagawin ko na. Tigilin mo muna yung pagdidilig. Umakyat ka dun sa puno ng nyog. Kumuha ka ng mga buko. Ano? Hindi ako marunong umakyat sa puno ng nyug. Problema mo na yun. Baka mahulog ako. Buti nga kung mahulog ka. Para matapos ng problema namin ni Joel sa'yo. Akyat dun sa puno! Pero...
Ayaw mo ako sundin? Diyan ka sa swimming pool! Ate Natalie! Bakit mo ako tinulak dito sa swimming pool? Maligo ka! Dahil ang baho ng singo ng katawan mo! Amoy squatter! Hindi ako marunong lumangoy! Lulubog ako! Malulunod ako! Hoy! Bastos ka! Sorry, Kuya Joel. Hindi ko napigilan ng pagbahing sa tabi mo kasi sinipon ako nang mahulog ako sa swimming pool. Buti na lang napakapit ako sa gilid ng pool kaya hindi ako nalunod. Nangangatwirang ka pa! Kuya Joel! Hindi lang batok na yung patitikim ko sa'yo. Para magtanda ka, sisikmuraan kita! Sige! Mamilipit ka! Mangisay ka! Mamatay ka na! Ulol! Makatagal kaya si Juan sa pagmamalupit sa kanya ng mga kapatid niya sa ama na sina Joel at Natalie. Mga M. Royales, mga ginintuang kasaysayan.